So meron tayong word study uli ngayon. Isang Hebrew word na napakaganda ng kanyang meaning. Ayan. Ang pronunciation po niyan sa English ay hesed. But since Middle Eastern yung mga Hebrew, kesed po, merong letter K sa unahan, kesed. Ang ibig sabihin daw po ng kesed, mercy, steadfastness, loving kindness, goodness, and faithfulness. Or in short, yung pong word na yan, ang ibig sabihin niyan ay a love that will never let go. So yun po, isa po yan sa klase ng pag-ibig na ibinibigay o ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Ang Lord, hindi siya nangangako ng ipinapako lang kasi pinako niya na sa krus lahat yung bunga ng laman. Kapag nangako tayo at hindi natin tinutupad, maaaring we're just doing that pangako in the flesh only. Ang Lord kasi, of course, we know our God is holy. Ang sabi nga niya, hindi ako katulad ng tao na pabago-bago ng isip. Even the Lord Jesus Christ, hindi mo pabago-bago isip niya? Yes, ang Lord po nagpapakita ng galit kapag yung mga apostol, yung mga disipulo, nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Yes, paminsan-minsan, nakakapagsalita ang Panginoon ng, sabi niya, hanggang kailan ba ako magtitiis kasama kayo? Sinabi po na yan sa mga disipulo minsan. Pero it doesn't mean na ano man yung pinangako niya sa mga taong ito, at ano man yung pinangako niya sa atin, ay hindi niya tutuparin. Dire-diretso pa rin yun. Kaya nga hindi po ba sinabi sa Old Testament, I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin po, yung pag-ibig na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi po nababago yun. Ulitin ko po, ang sabi ng Diyos mismo, hindi ako katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Hindi ako yung tipong mahal ko ngayon, later on, hindi na. Hindi ako yung tipong ipapadama ko sa iyo yung pagmamahal ko ngayon, pero kapag nakuha ko na yung gusto ko, pasensyahan na lang tayo, hindi ko na maibibigay yung dati. Yun po yung ibig sabihin ng love that will never go. Yun po yung ibig sabihin ng steadfast na klase ng pag-ibig. Ano pa yung pwede nating makuha sa word na ito? Paano natin maisasalarawan yung kaibahan ng Diyos sa tao? So meron po tayong ilang mga examples po dito na nanggaling din po sa scripture. Ang pamagat po ng mensahe for today ay unfailing love. Sino sa atin yung gusto natin merong nagfe-fail? Ang kotse, pag medyo nagfe-fail na, ibang pakiramdam, di ba? Pag yung nag-hard starting na siya, minsan kailangan mo magdalawang switch pa bago tumakbo. Kakaba-kaba na yung driver doon. Hala, mukhang may something sa kotse ko. Pag medyo nagfe-fail na yung mga fuse, yung computer natin, andap-andap na yung screen, meron nang nagfe-fail. Sa loob, ayaw natin ng ganong klase ng feeling, di ba? Pero again po, ang good news, yung pong pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw. Yun po sa Tagalog. Hindi siya mainit na mainit dati. A few years later on, mainit na lang. Susunod, medyo maligamgam na. Damang-dama natin kapag ang tao mayroong pagbabago sa kanya. Especially sa pakikitungo. Especially sa pagpapakita ng pagmamahal. At yung nga po ang kaibahan ng Diyos. Hindi natin kailanman mararanasang ang Diyos nagfe-fail or umaandap-andap ang kanyang pag-ibig sa atin. At meron po tayong ilang patunay dito. 4 lang po ito. Siyempre, yung alam na nating kwento ng prodigal son. Babasahin ko po. Luke 15:22 hanggang 24. Nung bumalik yung bata, yung kanyang prodigal son, yung pasaway na bata, ang sabi niya mismo, the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him. And hindi lamang yan, ibalik. Put a ring on his hand and sandals on his feet. So ibalik yung kanyang ring sa kanyang mga kamay. At lagyan ng tsinelas. And hindi lamang yun, bring the fattened calf. Yung pinatabang guya, ilabas. Kung ba sa atin, lechon de leche. Patayin ito, and let us eat and celebrate. For the son of mine was dead, but has come to life again. He was lost and has been found. And they began to celebrate. Of course, alam natin, this is a parable. Ang kwentong ito, merong kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ang deeper meaning niya, nasa spiritual na pamumuhay. Look at this father. Each and every time na tayo nagpapakasaway sa buhay, lagi po raw siyang naghihintay. Kasi parte po ng kwento, di ba, yung tatay niya nakatanaw lagi sa horizon. At each and every day, nakatanaw siya sa horizon, hinihintay niya kung kailan yung pagbabalik ng kanyang anak. Kaya hindi po ba, nung sa kwento na ito, nung malapit na yung bata, yung kanyang anino nasa horizon na. Di ba, natanaw ka siya ng kanyang tatay, at ano raw ginawa doon? Sinalubong siya.
with open arms. Sinalubong siya. Tapos, nung muli siyang tanggapin ng ama, wala nang hindi ka kasi na nakikinig sa mga sinabi ko. Ano nangyari sa inyo? Kumakain ka ng pagkain ng baboy. Baho-baho mo. Wala pang ganung eksena na nanumbat pa yung ama sa kanyang anak. Wala po tayong makikita ng ganung klase ang Diyos. Hindi po siya nanunumbat. Kung may sasabihin man po ang Panginoon, yung mga pagkukulang natin at kung paano natin mapupunaan yon at kung paano siyang nalululhati sa tuwing tayo magbabalik sa kanyang piling. Hindi po siya nanumbat. Automatic na yon. Pag-ibig ang nararamdaman ng tatay nung lumayas ang kanyang anak, naging alubugha, pag-ibig din yung kanyang ninatnan. Di po ba mayroong time doon yung nga po, hindi niya na kaya eh. Kinuha niya na yung mana, di ba? Ginastos niya na yung mana. Napakalaki po ng kalapastangan ng ginawa ng batang ito sa kanyang ama. Kasi po, sa Biblia po, hindi mo pwedeng kunin yung mana mo nang hindi pa namamatay ang parents. One way or the other, namumuhay tayo in a very, very prodigal way. Kung isasalarawan po natin sarili natin sa batang ito, ano ba yung mga ginawa natin? Una, yung mga pagpapala ng Diyos, yung pagpapala ng kanyang tatay, samban natin nilulustay. Gastos dito, gastos doon, inom dito, inom doon, nagdadrugs pa. Games dito, games doon, hayo tumigil. Basta't gastos lang siya ng gastos na parang wala ng bukas. Meron pang bukas. At meron pang bukas na susunod. Ano mangyayari sa kanya? Hindi lang nabanggit dito, pero sa araw-araw natin pamumuhay, hindi pa dumarating yung sahod. Or kasasahod lang natin, ubos na agad. Why? Kasi nagbabayad tayo ng mga utang. Kasi ganyan naman ang buhay ngayon eh. Yung mga ginagastos ng karamihan ng mga tao ngayon, parang kung sinong don niya. Kung sino namang don kung mamuhay. Samantalang yung meron siya ngayon, yung mga winawaldas niya, utang naman yun. Kaya nga again, hindi pa sumasahod, namumroblema na. Saan ako manghihiram? Kasi yung sasahurin ko, ipambabayad ko lang sa utang. Di po ba ang siste, para mabayaran ko yung utang ko kay Kuya Paul, mangungutang ako kay Jeremy. Sige na, Brother Jeremy, alam mo, napakabait mo. Mukhang anghel. Akala ko nga, teenager ka lang eh. Pautang naman, Brad. Pinautang ko ni Jeremy. O yan, Kuya Paul, o di ba? Marunong ka magbayad, brother. Ang susunod ng biktima, si Jeremy. Hindi ba, isipin niyo yung buhay natin ngayon. Tayo ba gumagastos? Are we living within our means? O hindi mo pa hawak yung pera, gastado na siya? Hindi lang yun. Marami kapamaraanan dito nilustay ng bata yung kanyang pera, especially po sa mga bagay, mga sugal, 'di ba? Sa bisyo, at sa marami pang mga masasamang mga klase ng gawain sa buhay. At ang ending nga po, hindi lang siya basta nag-aalaga ng baboy. Wala na siya makain kasi inalipin siya eh. Inalipin siya. Kinakain niya na yung pagkain ng baboy. Meron na ba sa atin dito nakakain ng kanin baboy? Ang asim nun, parang sinigang yun eh. Sa amoy pa lang, di ba? Pag kumain ka ng baboy, may plastic pa doon. Lahat na lang talaga ipapakain sa baboy. O sige, wag na nga yan, masyadong, ang mga feeds ng baboy, meron ba nakakain sa atin ng feeds ng baboy? Wala, no? Pero siguro minsan natetempt tayo, lasa nito. Pero hindi pa naman tayo dumating sa time na, mga anak, come on, let's eat lunch. Tapos nakahanda doon, feed ng baboy. Matitigas na mais kasi para sa manok yun eh. Feed para sa manok. Hindi pa naman siguro, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung ama nating nasa langit, hindi niya hayaan na humantong tayo sa ganung kalagayan. At lagi siyang handa, magsasorry ka na ba, anak? Sorry na. Di ba kasi ang problema natin, yung ego natin, masyado tayong boastful, yung ating pride. Wala na ngang makain, mayabang pa. O ayaw pang magbalik loob sa kanyang mga magulang or magbalik loob, syempre, ultimately, sa ating God in heaven. So, yun po yung maganda eksena doon. Napaka dramatic. Full of positive emotions. Yung klase ng muling pagtanggap ng kanyang ama. Hindi natigil yung dating pagmamahal. Mas lalo pa nga natin nakita yung pagmamahal ng kanyang tatay nung siya'y magkasala at siya'y nagbalik muli. Everything was restored. Hindi po madali, kaya po ginamit natin example na ito, hindi po madali kasi pinakita dito sa parable na ito. Kasi ulitin ko, ang ugali kasi natin, pasensya na, meron ng lamat ang ating relasyon. Alam niyo kung totoo yung may lamat ng relasyon, pag tayo nakagawa ng pagkakamali sa isa-isa, ganun din sa Diyos. Lalo na sa Kanya. Di ba ang sakit pakinggan, anak,
I'm sorry, pupunta ka ng impyerno after ng cancer mo kasi sadyang malaki na yung lamat ng relasyon natin sa isa't isa. Pero walang lamat-lamat kasi sa Diyos eh. Hindi na nga pinapaalala eh. Huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Yung ngayon ang mahalaga at yung bukas na naghihintay sa atin. So yun po yung number 1. Dito natin makikita yung unfailing love ng Diyos sa example po natin nabasa. Number 2. Napakagandang kwento at alam na alam natin. Alam po natin kung gaano kasaklap ang naging buhay ni Naomi, yung pong biyenan ni Ruth. Namatayan siya ng 2 lalaki sa buhay, yung kanyang mga anak. Tapos balo pa siya, mag-isa na lang. Ngayon pong itong si Ruth, asawa siya nung isang anak ni Naomi. Ngayon, siyempre, ulitin ko, nga po pala, napakahirap po ng buhay ng mga babae nung araw kapag siya nabalo. O walang lalaki nag-aalaga, tumitingin sa kanya. Kaya po marami yung mga prostitute. Yun na lang yung trabaho naghihintay sa kanila kapag sila namatayan ng asawa at walang ibang pamilyang pwedeng kumupkup sa kanila, walang lalaki mag-aalaga. Prostitution po ang kinahantungan nila. Remember po si Mother Mary nung nakapako ang Panginoon? Kasi mahirap yung kalagayan ni Mother Mary, especially by that time kasi, hindi pa believer. Yung mga kapatid ni Jesus Christ, yes, nagkaroon po ng mga kapatid si Jesus Christ. I think more or less 6 sila. Mga magkakapatid. May kapatid siyang babae sa kalalaki sa laman. At siya nga yung panganay. Hindi niya doon pinagkatiwala. Kasi mas higit pa sa physical na pangangailangan ng kailangan ni Mother Mary, kailangan niya spiritual na pangangalaga ni Apostol Juan. Okay? Pinagpaalaga niya doon sa tao. Why? Hindi po again madali ang buhay ng mga babae. Pero sa gayon pa man, hindi na iniisip ni Naomi yun. Sabi niya, Ruth, iwan niyo na ako. Sige na. Magkaroon kayo ng bagong buhay. Wala na kayong pananagutan sa akin. So nilelet go na sila ng matanda. Napaka-tempting, ano? Oo nga, siguro makapag-asawa na lang ulit. Maraming salamat po sa kalayaan na ako'y makapag-asawa ulit at hindi ako makatulad sa inyo. Diba? Matandang balo na walang tumitingin. Ito yung sinabi ni Ruth sa pamanhigan sa kanya ng binan. Sabi niya, Nanay, do not press me to forsake you in turning back from following you. Alam niyo kung bakit, nanay? For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. At ang pinakamahalaga sa lahat, your God will be my God. Dahil meron siyang unfailing love sa kanyang biyanan. Ito ang kanyang sinabi. Mahal na biyanan, wala pong iwanan ito. At alam natin ang kwento later on, na-meet ni Ruth sino? Si Boaz. Si Ruth saka si Boaz naging ninuno. Of course, una ni David and ultimately ng Lord Jesus Christ. Nakita niyo yun, napakasaklat ng sitwasyon nila sa buhay. Pero meron palang purpose at sa lifetime ng mga magiging anak nila ni Boaz, hindi nila alam. Pero after many years, anyang ngayon, meron palang King David na magmumula sa kanila. And after thousands of years, meron palang Jesus Christ na magmumula sa kanilang pamilya, sa kanilang dalawa. Mga kapatid, kung meron tayong hiningi sa Diyos ngayon, kung sakaling hindi binibigay, ilaan na natin sa mga magiging anak natin. Kung meron tayong prayer na alam natin talaga, yun naman ang pangako ng Panginoon, pero hindi nangyayari sa lifetime natin, ilaan natin yun sa mga apo natin. Kaya po, pag meron tayong prayer na hindi tinupad ng Panginoon, huwag tayong magtatampo. Halimbawa po, bukod dito si Abraham. Ang pangako ni Yahweh kay Abraham, you will be the father of many nations. Oh, yeah! Diba? Saya-saya ni Abraham. Tapos kalaunan, ilan din ang anak niya? Ilan lang, di ba? Hindi naman multitude. Sabi kasi dami raw ng buhangin sa karagatan o sa dalampasigan ng kanyang mga anak. Nangyari ba kay Abraham mismo yun? Hindi naman eh. Okay, fast forward natin. Naging apo ni Abraham si Jacob. Kasi dami ba ng buhangin sa dagat? Yung dami ng mga anak ni Jacob? Hindi naman, 12 nga lang eh. Pero kailan nangyari na natupad yung pangako ng Panginoon kay Abraham that you will be the father of many nations? Kailan nangyari yun? Doon na sa 12, nagkaanak, nagkaapo, at dumami sila, naging milyon. At kung pag-uusapan natin yung other side of the coin, yung faith, yung spiritual na aspeto ng kwento na yon, lahat daw ng meron tunay na pananampalataya kay Yahweh, mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Your father, kausap niya mga religious leaders, ganun ba? Si Abraham ba tatay niyo? Actually, hindi. Si Satanas ang tatay niyo. Kasi kung talagang ama niyo si Abraham,
Di sinsanat naniniwala kayo sa akin. So, hindi kayo anak ni Abraham. Ang tunay daw na anak ni Abraham, yung taglay, yung pananampalataya ni Abraham. Sumasamba kay Yahweh. And of course, doon sa pinadala, yung sanggol na ipinanganak, and later on nakilala natin Jesus Christ. Nakausap by that time ng mga magagaling na mga religious leaders na yun. Ulitin ko po, yung pangako ni Yahweh kay Abraham, hindi niya po yun naranasan. Many years, hundreds of years, almost thousands of years, bago pa nangyari yun. Malinaw na po bang paliwanag yun? Na merong pangako sa atin ng Diyos, maaaring hindi matupad sa lifetime natin, pero maaari sa lifetime ng ating mga anak, sa lifetime ng ating mga apo, and so on and so forth. Mga kapital tayo dun, mga kapatid. Let's use that as a capital. Mamuhunan tayo doon sa pangako ng Diyos. Anong klaseng puhunan? Obedience sa Diyos. Paninilbihan sa Kanya. Kasi kung hindi man mangyayari sa atin, sigurado mangyayari sa ating mga mahal sa buhay. So wag po tayong manghinawang humingi sa Diyos ng mga bagay na alam naman natin karapat-dapat nating matanggap. Ibibigay niya yan, maaaring hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod nating mga mahal sa buhay. So wag tayong malulungkot. Sabi ng Panginoon sa awit, ask for the nations and I will give the nations to you. Nanalangin nga ako, hinihingi ko yung Bicol Bicol nga lang, yung barangay doon, hindi pa ibinigay ng Panginoon. Hindi pa ako nanalo bilang kapitan. Hindi totoo ang sinasabi ng Biblia. Una, mali naman kasing klase ng application. Diba? Ang pinag-usapan kasi ng ultimately, kaharian ng Diyos, hindi kaharian niya. Okay, so kung mananalangin po tayo, ulitin ko po, let us be wise. Maging sa ating pananalangin, maging matalino po tayo. Una, hindi kasi bata yung kausap natin. Ang Diyos po hindi bata. Na kung tayo makipag-usap, kung humingi sa Kanya, parang ganun-ganun na lang. Ibigay mo siya sa akin, Panginoon. Akin siya, Lord. Ikinikalim ko in Jesus' name, akin siya. Huwag natin gagamitin sa ganung klase ng mga bagay yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Maging wise, maging matalino sa pananalangin kasi ang kausap natin Diyos na lumikha ng lahat. At yun po yung kwento nun. Yun din ang kwento ni Ruth sa kanina Naomi. Hindi nagmaliw yung pag-ibig ni Ruth kay Naomi, ang naging bunga nga po, naging progenitor sila ng mga napaka-importanting mga tao sa Biblia. At isa nga po ang ating Panginoong Jesus. Pangatlong example po ng unfailing love. Ito, napakahirap tanggapin, especially sa mga kalalakihan. Yung kwento ni Propeta Hosea at si Gomer, pangalan po yan yung prostitute, Gomer. Parang lalaki, ano? Ang sabi sa Hosea 3:1, ang kwento po kasi maiksi niyan, ang sabi ng Panginoon sa chapter 1 pa lang, Hosea, meron akong napakagandang panukala para sa iyo. O ano po yun, Lord? Mag-asawa ka ng prostitute. Sinong matinong lalaki ang gagawa nun? Okay? Ayaw po ng mga lalaki ng ganun. Pero si Hosea po kasi hindi lang naman siya basta lalaki. Propeta siya ng Diyos. At meron kasing meaning, of course, behind that. Pero literally po, si Hosea talaga, pinakasalan niya si Gomer. Sa kabila ng lahat na si Gomer po, talaga namang maruming klase ng babae. Si Gomer po, hindi siya naging prostitute dahil nawalan siya ng ganito, napakahirap niya or what. Yun mismo siya. Siya ay lascivious na klase ng tao. Lascivious. Alam po ba natin ibig sabihin ng word na lascivious? Gusto nyo lang talaga yung ganun, kung keni-kenino sumasama. Yun po si Gomer. At pinagkakitaan na yun, bukod sa gustong-gusto talaga niya kung keni-kenino siya sumasama, regardless ng kanya kahiyan, prostitute pa siya, kumikita pa siya doon. Yun yung klase ng tao na sabi ng Panginoon, pakasalan mo yung babaeng yan. Pinakasalan niya, inalagaan niya, pinrovidean ni Hosea. And you know what? Ang kwento po, talaga nagpakarumi pa rin si Gomer. Parang si Hosea po, sinasaksak sa puso everyday. Yun ang pakiramdam niyan. Para siyang namamatay everyday. Kung sa normal na kalalaki, standard ng mga lalaki katulad ko, para akong namamatay each and every time. Nakikita ko siyang ginagawa yun. At mabubuhay akong muli sa kahirapan ng kalooban at lahat-lahat at sasaksakin uli ako at ako'y mamamatay muli. Pero ano sinabi ng Panginoon? The Lord said to me, sa kabila ng lahat, Hosea, go, show your love to your wife again. Though she is loved by another man and is an adulteress, love her as the Lord, itong key, loves the Israelites.
Though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes. Kasi meron po silang ginagawang para mga ostya nun. Hindi ko sinasabing ostya, para siyang mga cakes, mga wafer, na may kinalaman sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaring yung wafer cakes na yun ang pinag-uusapan nila, raisin cakes, maaring yung naka-embed dun or naka-emboss yung itsura ng kanilang Diyos-Diyosan. Yun ang ginagawa kasi ng Israel by that time sa Diyos. Para maintindihan ni Hosea, ano ang nararamdaman ko sa tuwing ang Israel sumasambay sa bang Diyos? Ganyan mismo, Hosea. Sa tuwing ang asawa mong prostitute, bumabalik sa pagiging prostitute, yung nararamdaman mo, higit pa dyan ang nararamdaman ko, Hosea. But you know what? I still love Israel so much. Ang Israel po, kapag sumasambay sa ibang Diyos-Diyosan, ang tawag po sa Israel, prostitutes. Even us nowadays. Kung meron tayong ibang Diyos na kinikilingan sa ating buhay, at sinasabi natin tayo'y Kristiyano, and yet we are praying to other gods, meron tayong mga kinakain, mga bagay-bagay sa buhay natin na ayaw ng Panginoon, we are also like a prostitute sa harapan ng ating Panginoon. Yung pong pagsamba sa Diyos-Diyosan, katumbas po yan ng adultery, according sa Biblia. Ganun kamahal ni Yahweh ang Israel. Paulit-ulit ko nakikita ang aking mga anak ang Israel na sinasalbahay ako. Kung kani-kinin lumalapit, kung kani-kinin nagpapagamit, and yet, I love Israel so much. Ganyan din po yung pag-ibig ni Hesukristo sa bawat isa. Maring hindi tayo nagko-commit dito ng adultery. Maring yes, only God knows. Pero spiritually, madalas po tayo nakakapag-commit ng adultery sa ating Diyos. Kapag tayo naniniwala pa rin sa horoscope, that is adultery sa ating Diyos. Kapag tayo pag umuwi sa Pilipinas, napapahula pa rin, nagpapapalm reading pa rin, we are committing adultery sa ating Diyos. Kapag mas mahal natin ng ibang tao kaysa sa Diyos, we are committing adultery na rin sa ating Diyos. Anything that replaces God in our heart, that is the idol of our lives. We are committing spiritual adultery. Pero isipin niyo, bakit kaya ganun, ano? Alam ko nakakapag-commit ako ng adultery sa Panginoon, pero bakit kaya buhay pa ako? Kasi nakita ko sa Biblia, kapag mayroon nagkasala, pinapalaman ka agad sa lupa, pinapabato ka agad sa labas ng lungsod hanggang mamatay. Pero bakit kaya buhay pa rin ako sa kabila ng lahat ng maraming adulteries, nakakapagbigay ng kalungkutan sa Diyos? Bakit humihinga pa ako sa ngayon? You know why? Simple lang. Because of the unfailing love of God. Kung ang Lord po nakikip siya ng record of wrongs na ginagawa natin, hindi mabibilang, baka nakailang ikot na sa earth yung listahan ng lahat ng ginagawa nating pagkakasala sa ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Because our God has an unfailing love. Hindi natin nararanasan ngayon yung nararanasan ng mga tao, mga kapatiran ng unang panahon. So do not commit spiritual adultery, and of course, do not commit physical adultery, katulad na nakita natin sa buhay ni Hosea sa ni Gomer. So, yung pinakita ni Hosea kay Gomer na bunsod sa ating Diyos, yun yung isang example ng unfailing love ng ating Panginoon. Napaka-extreme na klase ng example. Meron pa bang extreme example katulad nito? Na mag-aasawa ka ng prostitute? Na habang niloloko-loko ka pa rin, mamahalin mo pa rin hanggang bukas? Napaka-extreme niya. And yet, walang extreme sin sa Diyos. Any kind of sin, kaya pong patawarin ng ating Panginoon yan. Why? Because, una, nag-declare na siya ng love sa atin nung una pa lang eh. And that love na binigay sa atin, ang mabuti na lamang, hindi nakasalalay sa mga ginagawa natin, yung bunga ng pag-ibig na meron ng Panginoon. Itutuloy niya pa rin yung pag-ibig na yon sa atin. Magpapahala pa rin siya. Magbibigay pa rin siya. O sige anak, kahit napakatigas ng ulo mo, sige, hihinga ka pa rin. Even though pilit na pilit ka to serve me, sige, may sahod ka pa rin at the end of the month. Yung nga lang po, of course, one way or the other, meron po yan siyempre consequence. Maaaring hindi natin nararanasan o maaaring nararanasan na natin, kuy daw lang tayo, pinagkikibit balikat. Pero definitely mo meron. Merong parusa, merong consequence. Okay, wag ng parusa. Consequence na lang. Imagine that. Pwede naman each and every sin na ginagawa natin, may parusa ka agad eh. Tanggal ang trabaho. Pwede naman, di ba? Pero, naturally na lang hintayin natin yung mga bunga na ginawa nating kalokohan
At yun na yun. Yun po yung tinawag na consequences ng ating mga kasalanan. Madalas po, hindi na kumikilos ang Panginoon. Kasi parang physics lang yan. 'Di ba? Kapag meron kang binato sa taas, lalagpak 'yun, 'di ba? Ganun din po tayo pag tayo nag-commit ng sin, naturally, meron pong mangyayari, consequence sa ginawa nating kamaliang iyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring bukas, or maybe later on. Pero definitely, meron pong consequence. Imagine that. Ang sabi pa sa Biblia, ang Diyos daw kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Pero merong consequence. Hindi man tayo parusahan ng Panginoon ng cancer sa paninigarilyo natin, magkaka-cancer pa rin kasi consequence ng paninigarilyo. Kanino tayo lalapit kapag ano? Sa Diyos na naman, Lord, I declare in Jesus' name, Jehovah Rapha, pagalingin mo ako sa aking cancer. Alam niyo yung mga cancer kasi hindi naman tipong ganun-ganun, ay minom pala ng Panadol, tanggal na eh. Ang consequence po ng mga yan, yung sakit sa liver, sakit sa puso, yung mga aneurysm, lifetime na po yun. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Ayoko nang bumalik sa pagkain. Sinabi ko na nung nakaraan yun. Pero meron po yung bunga. Lagi yung meron bunga. Consequence na lang. Huwag na yung mismong hahataw or palo ng ating Panginoon. And lastly, syempre naman, number 4. Our God our Father. Para nakita na rin natin ito sa prodigal son. Pero ang sabi po sa Romans 5:8 and 9, but God demonstrates His own love towards us. Kailan daw? In that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Ang naging bunga po ng pagliligtas ni Kristo sa atin, even though napakasasama natin mga tao, ano raw? We are saved. We are not going to hell. At hindi lamang yung wrath, yung puot ng Diyos. Makikita po natin sa Biblia many times, especially po sa Old Testament, maging sa Book of Revelation, kapag ang Diyos po nagpakita ng puot, walang magsusurvive, even bacteria. Nasa Book of Revelation po yan. Yung isa-isa po, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa tao, sa mga taong talagang ayaw sa kanya, sa kabila ng lahat. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang kanyang pasensya unfailing. Pero ang lahat po ng bagay ay mayroong hangganan. At yun po yung kwento sa Book of Revelation. Yung mga taong yun na talagang binuhos na ng Panginoon lahat ng chances for them upang siya'y kilalanin. At the end of the day, anong sabi nila? Ayaw namin sa iyo, Yahweh. At lahat na nangyayaring ito, sa buhay ko na pawang kahirapan, ikaw ang sinisisi namin, Yahweh. Ganun pa sila sa ating Diyos. Ano ginawa ng Panginoon? Isa lang kasi ang pwedeng kahinatnan nun. Puot after puot ng Diyos. At ulitin ko po, even viruses, even bacteria, hindi po magsusurvive. Isa lang naman yung makikita natin magsusurvive eh. Alam po kung anong klaseng peste yon? Mga uod. Sa impyerno daw po kasi may mga uod na hindi namamatay. Itinalaga ng Panginoon yung mga special uod na yon na hindi kayo mamamatay sa apoy na impyerno. Why? Gagamitin sila ng Panginoon para parusahan throughout eternity yung mga taong pupunta sa dagat-dagatang apoy. Napakainit na po, even the word init ay hindi enough para ipaliwanag ang impyerno. Napakainit na nga ng impyerno, meron pang mga uod na hindi namamatay. And yet, alam na po ng maraming tao yan. Ako po naniniwala, yung mga tao in the future sa Book of Revelations, they know these things. Ngayon pa, kahit lumilip ko ng Facebook, merong gospel ni Jesus Christ. Tumingin ka ng social media, lahat yan, mababasa natin yung gospel ni Jesus Christ. Manood ka sa YouTube, andyan ang gospel ni Jesus Christ. I believe na-invite sila sa simbahan, nakarinig sila ng evangelism. I believe naging member sila ng mga simbahan, kaya hindi nalingit talaga sa kanilang word of God. And yet, sa Book of Revelation, they are those people. Ayaw namin sa iyo, Yahweh. So, ano pang gagawin ng Diyos sa kanila? Walang lugar kasi sa langit para sa kanila eh. Saan pa pwedeng itapon? Sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Meron pong impyerno, mga kapatid. Hell is real, kung paanong heaven is real. Pero nakikita natin dito, because God loves us so much, John 3:16, wala siyang ibang inialay sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang dugo, namatay literally ang ating Lord for us.
Dito po sa ginawa ng ating Panginoon, kinakailangan po talagang magkaroon ng realization for us, ano yung ginawa niya sa atin. Kasi po ako naniniwala ako, kung talaga naintindihan natin yung ginawa ni Jesus Christ for us sa krus ng Kalbaryo, we will be a really far more better Christians now. So ano ngayon yung pwede nating ipakita sa Diyos? Sa kanyang unfailing love, naging bunga, unfailing salvation, unfailing na mga pagpapala. What can we give back naman para sa Kanya? Meron pa bang unfailing love ang mga tao these days? Kasi if you will say yes, meron pa rin tayong unfailing love, simulan natin sa mga asawa natin. Kung meron tayong unfailing love sa ating mga asawa, dapat sinusuportahan natin yan sa lahat ng aspeto. Hindi lamang sinusuportahan financially, but most of all, sinusuportahan dapat yan spiritually. Kung alam natin yung ating mga asawa, manggagawa ng Diyos, suportahan natin. Huwag tayong maging pabigat sa ating mga asawa. Kasi sinabi sa Biblia, dapat po ang pamilya, kapit kamay sa pananilbihan sa Panginoon. It will only take a matter of what? Pure decision. Katulad po sa ginawa ni Joshua at ng kanyang pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Bilang isang tao, Kristiyano, meron pong asawang Kristiyano din, ang laking bagay po sa akin bilang pastor, na yung asawa ko, meron siyang full support sa gawain. Ang laking tulong niyan. Ang aking misis, hindi naman siya itinataas ko siya, ang Lord ang itinataas natin dito. Kumbaga, ang mag-asawa dapat taga-push sa each other. Sige, gawin mo yan. Kaya mo yan. Meron ba ako maitutulong, mahal? Ganun po dapat ang mag-asawa. Especially, hindi dapat yung isa pabigat. Kasi hindi yun kalooban ng Diyos. So, doon na lamang po sa example ko, kumusta yung unfailing love natin sa mga asawa natin? Because if we will say we have the unfailing love sa Lord, then din sana nagagawa natin yan, hindi lamang sa asawa, kundi para sa bawat isa. Napakagaang, napaka-smooth sailing po kapag ang mag-asawa sabay sa paninilbihan sa ating Panginoon. Hindi po kasi pwedeng merong naiiwan. Kasi makakaladkad lang yun nasa unahan. Mahihirapan. Sabay po dapat. Sabay kayong magkaibigan, sabay kayong magkapatid, sabay kayong mag-asawa. Napaka-sarap magsilbi sa Panginoon kapag buong pamilya sa pagsisilbi sa Kanya. Hindi man natin masasabing, Lord, alam nyo, meron akong unfailing love sa inyo. At least, makita ng Panginoon, we are trying hard to serve Him. Kasi po, ang katotohanan, hindi po natin kayang pantayan yung unfailing love ng Diyos. Maring dun tayo sa nagawa ng mga taong pinag-usapan natin kanina. Pero hindi yun katumbas ng ginagawa ng Diyos sa atin kasi nagkakamali rin yung mga taong yun like us. At least man lang, we are trying hard. At this point in time, gamitin po natin yung word, yung phrase na trying hard sa very positive way. Kadalasan po kasi ginagamit yung word na napaka-trying hard naman niya. Di ba? Napaka-derogatory. Uy, trying hard ka na naman dyan. Kung tutuusin yung trying hard na word po, positive yun. Okay na yung maging trying hard kaysa naman hindi nagtatry. So, maging trying hard tayo pagdating sa sama-samang paninilbihan sa ating Panginoon. Bigyan ko ng example. I don't know kung nakikita niyo yung pinapakita namin example ni Joy. Kapag siya pa magtuturo, tumutulong ako sa pag-ayos ng gagamitin niya. Ako na bahala sa laptop. Ako na bahala magkabit. Hindi naman kinakailangan ng mga major na support things ang ibibigay sa kanya eh. Mabawasan lang ng konti yung ibang gagawin niya, okay na. Matulungan ko na siya. Ipag-drive, di ba? Ipag-plancha, kasi nga busy sa pag-aaral. Marami tayong pwedeng support na pwedeng ibigay sa isa-isa. Para mas maging mas magaang, mas smooth sailing yung ating gawain, pagsambat, pagpapagamit sa ating Diyos na buhay. So, ang ating pong words to ponder, kased is not a romantic, infatuation kind of love. It is a faithful, reliable love. Ito po isa sa paboritong word, reliable. Ang laking bagay kapag ang isang tao reliable. Or sa Tagalog, maaasahan. Kased is when a wife
prays for years for her husband to know God. It is parents lovingly caring for their autistic child. Kased is faithful. It is loyal. Kased is love put to action. Saludo ako sa mga magulang na let's say mayroong mga anak na autistic. Alam natin, di ba, anong kalagayan nila? Marami silang hindi pwedeng gawin. Bakit? Kailangan lang alagaan yung autistic nilang anak. Saludo rin tayo sa mga anak naman na talagang inaalagaan yung kanilang mga magulang na nakaratay na. Na-stroke si nanay, si tatay hindi na makakilos. Ando na mga anak nag-aalaga. Sign din po yan ng unfailing love. Diba? Ibigay na lang kaya natin sa Lord ang ating mga parents kasi tatanda na naman yan. Diba? Hindi. They want their parents, inaalagaan nila. That is unfailing love. Kased is love put to action. And of course, panghuli po, most importantly, kased is the unfailing love God has for you and for me. So, pagbulay-bulayan po natin yung ating mga pinag-aralan, ating mga narinig ngayon. Totoo bang meron tayong unfailing love? If we will say yes, then prove it. It must be experienced. It must be seen. Hindi natin, kundi ng mga taong nakapaligid sa atin. And most especially, nakikita ng ating amang makapangyarihan doon sa langit. Tayong lahat po yung mo ko, tayo manalangin. Lord, thank you very much for this word na kung tutusin, napaka lawak ng kanyang meaning. Ngunit isa lamang ibig sabihin, Panginoon, yung pag-ibig ninyong hindi nagmamaliw. Maraming salamat, Lord, dahil ito yung klase ng pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Dahil kung hindi ito yung klase ng pag-ibig na ibinigay mo sa amin, malaki ang possibility we are doing bad things in our lives now than ever. Kaya Ama, hiniling po namin, kayo ang siyang patuloy na kumausap sa aming pagbubulay-bulay. Ipaalala mo sa amin ito. At Lord, dagdagan mo pa ng mga words of wisdom, mga katotohanan, ang aming mga narinig this day. Kaya Father in Heaven, this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.